Meron ka bang anak na kailangan magsalamin? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung kailan nga ba dapat magsimulang magsalamin ang isang bata. Tara, let's discuss. Marami ang nag-aakala na ang mga bata ay dapat masalaminan lamang kapag nagreklamo na sila ng malabong paningin. Pero ang totoo, merong mga bata na kailangan ng bigyan ng salamin kahit wala pa silang nararamdaman na simptomas. Ang mga mata kasi ng mga bata ay hindi pa fully developed kapag sila ay ipinanganak na. Kapag sila ay pinanganak ay unti-unti pa lamang itong nagde-develop hanggang sa maging fully developed na ito pagdating nila ng mga around 7 years old. At kapag nagkaroon ng problema na pwedeng humarang sa magandang development ng kanilang mga paningin, ay pwedeng maapektuhan ang kanilang utak at paningin. So yung tinatawag na critical period para sa development ng kanilang mga paningin ay from 0 to 7 years old. Kapag nagkaroon ng vision problem o humadlang sa magandang pag-develop dapat ng kanilang mga paningin at hindi ito naagapan, ay pwede silang magkaroon ng tinatawag na amblyopia or lazy eye. Ito yung hindi pag-develop ng maayos ng mga paningin ng mga bata dahil may humadlang dito. Kaya tinamad na itong mag-develop ng maayos at malinaw. Kaya nga tinatawag din itong lazy eye dahil tinamad na nga itong mag-develop ng maayos. At kapag hindi ito naagapan, ay pwede nga itong mag-cause ng permanenteng paglabo ng paningin, lalo na kung lumagpas na ito sa critical period ng development ng kanilang mga paningin. So kung ano na lang ang linaw ng kanilang mga paningin pagdating ng 7 years old at hindi na ito nag-develop, ay magiging ganun na lang kalinaw ang kanilang mga paningin hanggang sila ay tumanda. Kung hindi ito nag-develop ng malinaw pagdating ng 7 years old, ay hanggang dun na lamang ang kanilang linaw na pwedeng maranasan. May video na nga pala ako about amblyopia or lazy eye na pwede nyong panoorin para mas maintindihan nyo yung topic na ito. Kaya kung gusto nating lumaki ang ating mga anak ng may malinaw na paningin, ay dapat ma-detect ng maaga kung meron mang problema na pwedeng humadlang sa tamang pag-develop nito. Dapat alam nyo kung kailan nyo ba dapat kailangan ipatingin ang inyong mga anak. Kapag sila ay newborn pa lamang, so pagkapanganak hanggang 6 months old, ay dapat ma-check kung meron silang mga congenital problems tulad ng katarata, glaucoma, strabismus or yung misalignment ng mga mata at iba pa. Pati yung mga kakapanganak pa lamang na premature or kulang sa buwan at kulang sa timbang, para ma-check kung meron ba sila nung tinatawag na retinopathy of prematurity na pwedeng mag-cause ng paglabo pati na rin pagkabulag. Pagdating naman ng 6 months to 1 year ay pwede na dito ma-check yung alignment ng kanilang mga mata, yung response sa ilaw, at pati na rin yung paggalaw ng kanilang mga mata para makita kung merong problema dito. Pagdating naman ng 3 years old, dito naman pwede nang ma-check yung formal na vision screening. Dahil kaya na nilang mag-respond sa mga basic na vision test gamit yung mga pictures pati na ring matching games. Sa edad naman na 5 years old or preschool age, ay dapat mas nagiging regular na ang check-up ng kanilang mga mata dahil nandito yung edad na mas madalas na silang nagbabasa at nakatutok sa mga screens. Tapos, dapat yearly check-up na pagdating nila ng 6 years old pataas. Lalo na kung mataas ang risk nila na magkaroon ng problema sa mata tulad kung meron silang family history ng problema sa mata. Kumbaga mas mainam kung mapacheck ang mga batang ito ng mas maaga at regular kaysa maghintay pa tayo ng simptomas ng paglabo ng mata. Kasi hindi naman malalaman kadalasan ng mga bata na malabo na pala ang kanilang mga mata. Minsan mapapansin na lang natin yung mga senyales or red flags
na may kakaiba sa kanilang mga paningin. Tulad ng pagpaling or misalignment ng mata. Minsan paduling, minsan pabanlag. Tapos minsan sisingkit sila para mas makakita sila ng malinaw, lalo na pagtitingin sila sa malayo. Ang madalas na pagkurap ng kanilang mga mata ay pwede ring senyales na may problema or paglabo ng paningin. Kapag nagkaroon ng pagpaling ng ulo o kaya pag-side nito para mas makakita lamang sila ng malinaw. Kapag palaging nababangga sa kanilang mga paligid, kapag hindi sumusunod or hindi tumitingin sa iyo kapag sila ay nakikipag-usap, kapag masyado silang malapit kung manood ng TV o di kaya nilalapit nila ang mga libro kapag sila ay nagbabasa. At kapag madalas magkusot ng kanilang mga mata. Siyempre, kapag napansin nyo ang mga red flags na ito, ay dapat ipacheck nyo kagad ang mata ng inyong mga anak. Pero kahit wala pa kayong mapansin ng mga senyales, ay dapat napapacheck up ninyo ng regular ang inyong mga anak para maagang ma-detect kung may posibleng problema bago pa ito lumala. May video na rin pala ako about sa mga red flags at paningin ng mga bata na pwede nyo na rin panoorin. So, kailan nga ba dapat magsimulang magsuot ng salamin ang mga bata? Hindi lahat ng problema sa paningin ng mga bata ay kailangan masalaminan. At nakadepende ang pagsuot ng salamin na may grado sa mga bata sa diagnosis at cause ng paglabo ng paningin, sa age or edad ng bata, sa lala ng problema ng kanilang mga paningin, kung may risk ng lazy eye or amblyopia, o di kaya kapag merong strabismus or misalignment tulad ng pagduling at pagbanlag. Kung meron silang grado sa mata na farsighted or hyperopia at ito ay mild lamang, ay pwedeng obserbahan lamang muna ito at hindi naman kailangan salaminan agad. Lalo na kung wala namang simptomas na nararamdaman ang bata. Sa mga medyo mataas na moderate or high naman yung grado ng hyperopia, ay madalas kailangan sila bigyan ng salamin para maiwasan ang lazy eye at ang strabismus. Sa mga may grado naman na nearsighted or myopia, ay madalas kailangan silang mabigyan kagad ng salamin para mas makakita sila ng malinaw sa malayo at mas mag-develop ng maayos ang kanilang mga mata. Ang myopia pa naman ay kadalasan mas lumalala habang sila ay lumalaki, kaya dapat kailangan nito ng regular na monitoring. Sa mga may grado naman sa mata na astigmatism ay kailangan mabigyan din sila ng salamin na may grado dahil naapektuhan ang clarity ng kanilang nakikita at ang vision development nila. At kapag may strabismus or misalignment or yung tinatawag na crossed eye, ay kailangan din nila ng salamin na may grado, hindi lang para mapalinaw ang kanilang mga paningin, pero nakakatulong din ito para maituwid ang kanilang mga mata. Importante ito para maiwasan ang lazy eye or amblyopia. Maraming mga magulang ang natatakot na ipatingin ang kanilang mga anak dahil mahirap daw itong kunan ng grado. Actually, dapat hindi. Dahil sa mga eye clinics ay meron silang tools at skilled sila para makuha yung tamang grado ng mga bata kahit hindi pa sila nagbabasa. Meron din silang mga eye drops na ginagamit para makuha yung saktong grado ng mata ng mga bata. Hindi kasi kasing dali ng pagkuha ng grado ng mga matatanda ang pagkuha ng grado ng mga bata. Kaya kinakailangan ng mga ganitong eye drops para makuha yung saktong grado ng mga ito. Kapag nakapagpagawa naman na ng salamin, ay narito ang ilan sa mga tips para matulungan mag-adjust ang mga bata sa kanilang mga salamin. I-explain dapat sa mga bata hanggat maaari na makakatulong ang pagsuot ng salamin para mas makakita sila ng malinaw at mag-develop ng maayos ang kanilang mga paningin. Tapos pumili kayo ng mga frames na gusto ng mga bata para mas naiengganyo sila na suotin ito. Dapat komportable sila, matibay, at hindi ito madaling mahulog. Kung ayaw talaga niyang magsuot nito, ay mas mainam kung paunti-unti itong i-introduce sa kanila tulad ng pagsuot nito ng mga 1 hanggang 2 oras kada araw hanggang sa masanay silang gawin ito. I-monitor din ang tamang fit ng kanilang mga frame dahil sila ay lumalaki.
Siguraduhin na hindi ito nawawala sa pwesto at hindi na ito masyadong masikip sa kanila. At mag-follow-up check-up ng at least 6 months to 1 year. Laging tandaan na hindi kailangan maghintay ng reklamo bago ipatingin ang mata ng mga bata. Mas sensitibo kasi ang kanilang mga mata kumpara sa ating mga matatanda dahil nagde-develop pa lang ang kanilang mga paningin. Kung mas maagang madedetect ang problema, ay mas mataas ang tsansa na maayos ito at makakita sila ng mas malinaw hanggang sa kanilang paglaki. Kung meron kang kilala na anak na kailangan magsalamin o di kaya ay nagsasalamin na, ay i-share mo lang sa kanya ang video na ito. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na kung kailan ba dapat salaminan ang mga bata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.